unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Panibagong pag-asa ang hatid ng bawat umaga. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kaagapay, ating ipagpapatuloy ang ating pag-uusap sa nasimulan nating paksa patungkol sa ating kalagayan bilang mga tao na nagpapakitang kailangan talaga natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ang ating paksa ay may pamagat na kailangan ng tao ang Diyos. Ito na ang nangyari kaagapay. So makikita natin si Abraham at ang sabi ng banal na kasulatan, Abraham had become very wealthy in livestock. Ang sabi sa aklat ng Henesis, Kabanatang 13, sa mga talatang 1 hanggang 4, mula sa Ehipto si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Negev. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Kagapay, alam mo ba na si Abraham sa kanyang buhay ay nakapagtayo siya ng 4 na altar? Hindi tayo magtatayo ng altar ngayon. Ang aking sinasabi ay sa tuwing pinagpapala ng Diyos si Abraham, ang laging nasa isip at puso niya ay magtayo ng altar o tolda at maaalala ang pabor ng Diyos para sa kanya. Lagi siyang nagbibigay karangalan sa Diyos sa mga pagpapalang natatanggap niya. At ito pa ang maganda. Ano ang sabi? Then Abraham called on the name of the Lord. Kaagapay, dalangin ko na sa mga panahon ng mga dakilang katagumpayan sa buhay mo, ang Diyos ang maging sentro ng lahat. Sa totoo lang, sino ang sasang-ayon sa akin na napakadaling makalimot ang tao? Ang nakalulungkot. Sa dami ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga dakilang bagay at katagumpayan, subalit madali nating makalimutan ang mga ito. Minsan yung mga pagpapalang pinansyal at material, ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay lumayo at makalimot sa Diyos. Noong si Abraham ay naging marangya ang pamumuhay, lalong lumaki ang pagdepende niya sa Diyos. Lalo niyang pinarangalan ang Panginoon sa kanyang buhay at sa yaman na meron siya. Kaagapay, ang kayamanan dito sa mundo ay walang katiyakan. Maaring mawala, maaring maubos kahit anumang oras. Wealth is uncertain. At alam ito ni Abraham, na sa mga panahong magkaroon ka man ng lahat ng uri ng yaman dito sa mundo, hindi mo pa rin pwedeng panghawakan lahat ng yan. Subalit dalangin ko kaagapay na kung loobin ng Diyos na magkaroon ka ng yaman dito sa mundo, mas lalo ka panawang magdepende sa Diyos. At yan ang pinakabuhay ni Abraham. Tungayan naman natin ang sinasabi sa aklat ng Henesis, Kabanatang 13, sa mga talatang 5 hanggang 8. Si Lot na kasakasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abraham at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kanineo at Perezeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Alam mo ang nakatutuwa dito, yung isip ng isang matured na tao na ang kanyang confidence ay wala sa kayamanan ay ganito. Ayusin na natin to, magkamag-anak tayo.
Ituloy natin sa talatang 9. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, kaliwa ako. Napakaganda ng kaisipan ng isang taong ang kanyang pagtitiwala ay nasa Diyos. Hindi siya mahirap kausap. Lot, ayusin na natin to. Umiiwas sa gulo. Kapag ikaw sa kanan, sa kaliwa ako. Kung sa kaliwa ka, sa kanan ako. Napakagandang puso ni Abraham. Wala sa kayamanan, nasa Diyos. Kaya bukal sa loob niyang sabihing, Lot, ikaw ang pumili. Marami na ako nabalitaang nagkaroon ng hidwaan nang dahil sa mga ari-arian, kahit magkakamag-anak pa. Subalit sa tagpong ito, ipinakita ni Abraham ang kanyang kagandahang loob. Kung tutuusin, sabit lang si Lot sa kanya. Ngunit si Lot pa ang pinapili niya sa mga ari-ariang mayroon sila. Basahin natin ang talatang 10 hanggang 13. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Hordan hanggang Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan. Samantala, si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Ang sabi ni Abraham, Lot, huwag tayo mag-away dahil magkamag-anak tayo. Ibig sabihin, mas mahalaga ang turing ni Abraham sa relasyon kaysa sa kayamanan. Tama ka, Agapay, mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pera. Ang nakalulungkot, marami nang nasirang relasyon dahil sa pera. Mag-asawa, magulang sa anak, anak sa magulang, kamag-anak, kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ito ang kaisipan ng mga taong laging nakatuon sa pagpapala at hindi sa pinanggagalingan ng pagpapala. Kaagapay, ang totoong pinagpapala ay nakadugtong ang buhay niya sa pinanggagalingan ng pagpapala at hindi lang sa mga material na bagay. Ang sabi sa talatang 12, nanatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Alam mo kung ano ang Kanaan? Ito ay ang lupang pangako na kung saan dito naranasan ni Abraham ang mapayapa at marangyang pamumuhay. At ito na ang sumunod na pangyayari. Ang ganda ng pinili ni Lot na lugar, subalit ang problema, ang napili niya ay malapit sa Sodoma. Sapagkat ang motibasyon ni Lot ay nakatuon sa mga bagay na nakikita. At ito ang naging dahilan kung bakit nahirapan si Lot sa bandang huli. Kaagapay, kung susubukan mong magdesisyon batay sa mga nakikita mo lamang at sa isip-isip mo'y mukhang maganda to pag-isipan mong mabuti. Dalangin ko, kaagapay, na ikaw ay makapagpapasya ayon sa mga panukala at pangako ng Diyos para sa iyo. At tiyak na mararanasan mo ang buhay na may kapayapaan at totoong pinagpala. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay.
tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.